Alright, nandito na naman tayo para mag-share ng konting tip sa ating pagmomotor. Lalo na kapag um, nasa ibang lugar tayo or hindi tayo ang lokal sa isang lugar. Kailangan natin maging safe. Okay, so ngayon, hindi tayo taga dito sa lugar na to pero sinusundan ko ngayon tong nakamotor sa aking harapan, and makikita nyo sa kalsada sa gitna ay merong yellow line. Hindi ako mo-overtake kahit kaya ko naman, at lalo dito sa paliko, huwag na kayong o-overtake dyan dahil hindi mo makikita. Tulad nun, may van pala. Alright, so ngayon diretso lang tayo. Tumatakbo tayo ng average of 40 kilometers per hour to 50. Ayan, may opportunity akong umovertake pero di ko ginawa kasi pa-left pala, paliko pala. Okay, kaya dinesign yung mga linya na yan. May reason kung bakit sila solid yellow line, may dahilan. So yan, di ako overtake dyan kasi paliko. And paalis na tayo ng Bataan. Alright, ngayon medyo mabagal pa rin tayo. May opportunity na akong umovertake dito pero hindi, maaga pa naman, hindi naman tayo nagmamadali. May sign na road construction. Papansinin nyo yan guys, na pag may sign, kasi yun yung yun yung reason kung ba't tayo magbabagal na konti o mag-iingat. Yung iba hindi pinapansin yan, kaya nabubulaga sila. Ayan, so dito pwede ko nang overtaken sa kanan yung tricycle na nasa harapan, pero hindi ko ginawa kasi mukhang madulas, may buhangin at paliko na rin. So liko na lang tayo ng safe dito sa part na to. Ayan. Ngayon, mamaya kapag nakahanap tayo ng timing, siguro overtake tayo. Ayan. At saka medyo sa video hindi halata pero medyo paangat yung kalsada. At nga pala, nag-flash sa akin yun sa yung van. Nag-flash siya likod ko na parang nagmamadali siya. Kumanan na ako, binigay na natin na. Palato nyo na yun guys, ibigay nyo na yun. Hayaan nyo na sila mauna kung nagmamadali. Tulad nyo, no? Para nag-uunahan sila. Isa yon sa paraan para makaiwas tayo sa aksidente. Padaanin nyo na yung mga nagmamadali. Ayan. So, kumanan tayo. Dito tayo sa may bandang right side. And sunod lang tayo sa flow. Sakto lang hanggang makalabas tayo dito sa bundok. Nag-flash din sa akin sa likod yon, kaya pinauna na natin. Ayan, paunahin natin yung mga 4 wheels. Ngayon, pansin nyo medyo residential na area. Napala guys, titignan nyo yung paligid. Kung residential yung area, anytime biglang may mga aso dyan o bata na biglang tumatawid. Meron pa nga, napunta yung bola dun sa kalsada, hinabol niya, muntik na siya maaksidente. So ingat kayo dun. Yan yung speed ko siguro dyan mga 40 kilometers. Yun yung kaya ko na mag-brake ng biglaan na hindi ako sasemplang. Kailangan alam nyo yung speed, yung controlled speed nyo. Ayan si Kuya, overtake siya kasi nagmamadali siya, and medyo mabagal din siguro kami, pero okay lang. Yun na may tinuturo natin as long na moving tayo. Ang goal naman natin is makauwi ng ligtas, makauwi ng buo sa ating family. Ayan. So, hayaan na natin mga nagmamadali sa gilid. Paraanin na lang natin sila para iwas gulo na rin. Ayan. Di ko sila habulin. Okay lang. Normal pacing lang tayo. Ngayon medyo paangat yung daan. At may tatawid na tricycle. Kita nyo? So nakita ko na yun mula malayo pa lang. Minsan yun yung advantage na medyo mabagal ka. Madali mo nakikita yung mga obstacle sa daan, yung mga tatawid,
Yan. Kung matulin ka, hindi mo mapapansin yun kasi focus ka sa kalsada eh. Pero kung medyo mabagal ka, mas wider yung angle ng mata mo. Ayan. So, lumipat tayo sa kabila. Bumalik din tayo kasi slow moving naman tayo. Paunahin na natin yung mga nagmabandali. Ayan. So, kaya sila galing, no? Nag-outing siguro sila. Kasi maraming beach dito. So, ayun guys. Yun muna. Pinakita ko lang yung mga linya sa daan and pahinga muna tayo. Relax lang. Ingat kayo palagi sa pagdadrive. Alright? Peace out.